Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mag-inang Katiwala. Gabriel, hanapan mo nga ng oras sa pagbisita sa rest house. Tingnan mo kung ano pa ang pwede mong ipaayos doon. Malapit na mag-Holy Week eh. Papaparentahan mo yon. Baka hindi na muna, Uncle. Gusto ko akong unang magbabakasyon dun eh. Baka isama ko muna yung kaibigan ko. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Matagal na din kasi nang uli kong mabisita ang isla. May nagbabantay naman doon. Balitaan mo na lang ako, ha? Sige po. Salamat po, Uncle. Pakisabi na rin kay Tita, salamat din sa pagtitiwala sa akin. Ano ka ba? Si Lola mo nagtiwala sa iyo. Hanggang gabay lang ang kaya naming ibigay sa iyo. Naku, malaking bagay na ho yun, Uncle. Hayaan niyo po, aalagaan ko yung ipinamana ni Lola sa akin. Maigi naman kung ganon. O siya, sige. Marami pa din akong gagawin eh. Mag-ingat ka dyan, ha? Opo, kayo din po. Hindi mapigilang mangiti ni Gabriel nang ibaba niya ang hawak na cellphone. Sa dinami-rami ng mga anak at apo ng Lola Soledad niya, hindi niya akalain sa kanya nito ibibigay ang isa sa rest house na pag-aari nito. Nakatayo yun sa isang kilalang lugar dahil sa nagagandahang beaches doon. Nagtatrabaho si Gabriel bilang isang supervisor sa isang kilalang BPO company. Hectic ang schedule niya pero taon-taon naman ay allowed siyang mag-file ng 1-week leave with pay. Isa yun sa benefit na nakukuha niya sa kumpanya na ginagamit niya naman tuwing Holy Week. Wow, talaga pre? Sige ba, go ako dyan. Wala nang atrasan yan ha. Si Andy, nasabihan ko na din. Ibig sabihin 3 tayo magbabakasyon sa rest house mo? Oo. Kailan naman ang kaibigan ko dito eh. Oo talaga. Pero talagang umaangat ka na pre ha. Akalain mong may sarili ka ng rest house ngayon? At nasa isang isla pa ha? Anong umaangat ka dyan? Maswerte lang at sa akin ipinagkatiwala ng lola ko yung rest house niya. Kaya nga kailangan ko ring makita para malaman ko kung may dapat bang ayusin eh. Kailan ang pasyal mo doon yan? Baka sa day off ko. Saglit lang naman ako doon eh. Para makilala ko din yung katiwala at masabihan na doon tayo mag-Holy Week. Uy, good yan pre. Masusolo natin yung isang buong isla. Ang saya siguro nun lalo kung may kanya-kanyang chika babes tayong kasama no? Uy, wala no. Tayo-tayo lang. Siraulo ka talaga. Subok lang. Malay mo, makalusot. Loko, sumbong kita sa misis mo eh. Uy, joke lang ha. Ikaw lang yung kaibigang walang suporta sa tropa mo. Tira, ayoko lang na maging taguan ng kabit yung rest house ko, no? Nagkatawanan pa yung magkaibigan matapos yon. Likas na maloko at babaero si Aris. Samantalang si Gabriel naman ay nananatiling single sa edad na 25. Kasal at kapapanganak lang ng asawa ni Aris. Duda siya kung papayagan ito ng asawa nito pero sinubukan niya pa din. Sa pagkakaalam niya naman ay nasa bahay ng magulang ng babae ang asawa nito. Doon daw muna ito mananatili hanggang sa makabawi ng lakas mula sa panganganak. Nang dumating ang araw ng day off ni Gabriel, ay dumiretso na siya sa pagmamaneho papuntang Zambales. Ilang oras din yon at mula pa siya sa night shift kaya pagod na pagod talaga siya nang marating ang rest house. Doon ay sumalubong sa kanya ang mag-ina. Hindi niya inaasahang pares babae ang bantay sa rest house niya. Pero ang nakaagaw pa ng atensyon niya ay ang dalagang anak na matanda. Maganda kasi ito at mahinhin kong kumilos. Magandang araw ho. Kayo ho ba yung apo ni Ma'am Soledad? Oo, ako nga po. Gabriel po. Kayo naman po si... Ay, ako nga pala si Salud.
Nana Salud na lang ang itawag mo sa akin. Ito naman ang anak kong si Jasmine. Magandang araw din sa iyo, Jasmine. Ngumiti lang ang babae at yumuko na parang nahihiya. Tayo na ho, Sir Gabriel. Malinis naman na ho palagi yung kwarto dito. Ituturo ko sa inyo kung saan yung dating kwarto ng Lola Soledad mo. Hinihintay niyang magsalita si Jasmine pero nanatili itong tahimik kaya dumiretso na siya sa loob ng rest house. Maayos at malinis ang buong bahay. Mukhang wala naman siyang kailangang ipaayos. Kumpleto din sa kagamitan at may solar panel pa. Kahit nasa isla ay hindi matatakot ang pupunta doon, baka mawala ng kung anong pangangailangan nila. Sustainable ang buong rest house, gayon din sa labas na may ilang namumungang puno at mga halaman. Kayo ba yung nagtanim ng mga gulay na yan, Nana Salud? Ay, oo, iha. Malaking bagay kasi yan lalo't malayo ang bilihan. Akalain mong kailangan pa naming sumakay ng bangka. Oo nga. Pero, ang ganda dito, no? Ang aliwalas ng paligid. Salamat po sa inyo ni Jasmine, ha? Ay, walang anuman, iho. Malaki din ang pasasalamat ko sa lola mo kaya itinuring ko ng akin ang lugar na ito. Iniingatan at inaalagaan. Napabaling si Gabriel sa matanda dahil sa narinig. Pero tumalikod na ito at umalis. Nagkibit-balikat na lang siya. Siguro ay napamahal na lang dito ang lugar na yon, lalo na yung matagal na nga naman itong katiwala doon. Habang nakatanaw sa malawak na karagatan, natanaw niya si Jasmine na tila may kung anong pinupulot sa dalampasigan. Malakas ang hangin kaya naman tila isang diyosa ang babae habang naglalakad-lakad doon. Hindi na malaya ni Gabriel na napapangiti na naman siya. Ang plano niya ay babalik din sa Manila ng hapon kapag nakapagpahinga na siya. Pero parang ayaw pa ng katawang lupa niya na iwan ang lugar na yon. Hindi lang dahil sa maganda doon, kundi dahil na rin kay Jasmine. Sir, magdidilim na ho. Ayaw nyo bang magpalipas na lang muna dito na magdamag? Naku, may trabaho pa po ako bukas ng umaga eh. Nana Salud, nakapagpahinga naman ako. Kaya wag ko kayo mag-alala. Salamat na lang ho sa inyo. Ay, ganun ba? Kumain ka na lang muna pala. Nagpahanda na ako ng ulam at kanin para sa hapunan. Kung sa bagay, kung sasabayan niyo po ako ni Jasmine, kakain po ako. Hindi kasi ako sanay kumain ng mag-isa eh. Ay, iyon lang ba? Ay, walang problema yan, sir. Ang inaalala ko baka hindi kayo sanay na kasabay kumain ng mga katulong. Umiling si Gabriel at napangiti. Pagkatapos ay nagpatiuna na siya sa pagsandok ng pagkain. Siya na din sana maglalagay ng mga plato ng mag-ina pero inunahan na siya ni Jasmine. Ako na ho, sir. Sa unang pagkakataon ay narinig niya ang malamyos na tinig ng dalaga. Bahagya pang dumampi sa balat niya ang kamay nito. Nakaramdam si Gabriel ng tila boltahe ng kuryenteng gumapang sa kamay niya. Napalunok siya at bahagyang napatitig kay Jasmine. May kakaiba din itong aroma na kay Jasmine niya lang naamoy. Para yung natural na halimuyak ng paligid pagkatapos ng magdamag na ulan. Sariwa at napakabango. Kain na ho tayo, Sir Gabriel. Ho? Sige po. Habang kumakain ay nagsisilbing appetizer ni Gabriel si Jasmine. Mabini ito kung kumilos. Natural na babaeng probinsyana. Hindi niya alam kung napapansin ba ni Nana Salud ang mga palihim niyang pagsulyap sa anak nito. Sadyang masaya siyang kasalo ito ngayon sa hapunan. Lalo pang sumarap ang masarap na talagang luto ng isda at gulay dahil sa dalaga. Kailan naman ho ang balik niyo, sir? Baka mapadalas ho ang pagbalik ko dito, Nana Salud.
Pero sa totoo lang, sa Holy Week po, may kasama akong 2 sa mga kaibigan ko. Baka mga 3-4 na araw kaming mananatili dito. Ay, ganun ba? Sige ho, ako na ang bahala sa tutuluyan ninyo. Basta't ihabilin nyo lang ang mga kakailangan ninyo para maasikaso ko ng mas maaga, ano ho? Nakakabilib naman ang pagiging maagap nyo, Nanay Salud. Hayaan niyo po at magdadala ko ng pasalubong sa inyo mula sa Maynila. Napasulya pa siya kay Jasmine na nooy tahimik lang na nakaupo sa bato na nasa likuran ng nanay nito. May bagay ho ba kayo na gusto mula sa Maynila? Tanong niya habang ang mga mata ay nasa dalaga. Nakita niyang napansin niyo ni Nanay Salud. Maging ito ay sinulya pa ng anak. Jasmine, may gusto ka ba raw ba na galing sa Maynila? Pinapatanong ni Sir Gabriel. Napaubo si Gabriel dahil doon. Napabaling siya sa matandang babae na nooy naiiling. Napahiya siya sa sarili. Di yata't masyadong obvious ang pagpapakita niya ng atraksyon para sa dalaga. Hindi ho. Kayo po ang tinatanong ko, Nanay Salud. At si Jasmine na din kung may gusto siya. Ay nako, wala akong gustong galing doon, iho. Sapat na sa akin ang meron dito sa isla. Itong anak ko, baka may gusto. Jasmine, anak, sabihin mo na at paalis na itong si Sir Gabriel. Wala ho, Nay. Salamat ho, Sir Gabriel. Tumango si Gabriel at ngumiti. Bago pa man siya sumakay ng bangka, ay nakita niya pang nakatanaw sa kanya si Jasmine. May kung anong nais ipahiwatig ang mga tingin ng babae pero hindi yun maintindihan ng binata. Ang nasa isip niya ay baka ayaw na din siyang paalisin ng dalaga sa isla. Mag-isang napangiti si Gabriel sa naiisip. Naging ilusyonado pa siya nang wala sa oras. Pasado 9:00 na nang marating niya ang condo unit niya. Kagad siyang nahimbing pagkalapat pa lang ng likod niya sa higaan niya. Kinabukasan, Iha, good morning. Ang aga mo yata tumawag. Galing po ako sa isla kahapon, Uncle. Maayos at maganda pa naman yung rest house. Sa palagay ko wala namang kailangang ayusin dun . Ganun ba? Ay, mabuti naman kung ganon. Kumusta si Kalando at Ate Bebe? Ho? Kalando at Bebe? Sino yun, Uncle? Ano ka ba? Di mo ba nakilala yung mga katiwala doon? sa narinig ay pinangunutan ng noo si Gabriel. Pansamantala siyang hindi nakapagsalita. Si Kalando at Ate Bebe ang matagal ng katiwala ng lola mo doon sa rest house. Wala ba sila doon kahapon pagpunta mo? Ho? Ibang katiwala ho yung inabutan ko doon, Uncle . Mag-ina, si Nana Salud at Jasmine. Ha? Sino yung mga yun? Teka, pinalitan ba ni nanay sina Kalando at Ate Bebe? Mahal. Naghintay pa si Gabriel habang nakikipag-usap ang tiyuhin niya sa asawa nito. Mula sa kabilang linya ay narinig niya pang nakipag-usap ang mga ito sa iba niya pang tiyuhin para kumpirmahin ang sinasabi niya. Wala kaming nabalitaan na umalis yung mag-asawa doon. Kung pinalitan nga sila ni Mama, posibleng malalaman din namin kasi malapit sa amin sina Kalando at Ate Bebe. Ganun ho ba, Uncle? Ano kaya magandang gawin? Wala kasi ako nakitang ibang nangangalaga doon kundi yung mag-ina . Siguro, tanongin mo na lang sila. Makakakilala nila Kalando at Ate Bebe. Kamag-anak siguro sila. Napatango ang binata sa narinig, pero duda siya doon. Dahil kung kamag-anak nga ng sinasabi ng tiyuhin niyang bantay doon dati ang mag-inang Salud at Jasmine, bakit hindi sinabi ng mga ito sa kanya ang tungkol doon?
Ang sabi pa nga ni Nana Salud ay matagal na itong nagbabantay sa isla. Sige ho, Uncle. Ako na pong bahala doon. Maayos at malinis din naman ang isla eh. Ang dami pang ang tanim na halaman at gulay at maaliwalas ang paligid. Oo, ang Lola Solidad mo ang nagtanim ng karamihan sa mga yon. Ang katwiran niya, mas maiging may taniman doon ng makakain dahil malayo sa kabiasnan ng isla. Nadagdagan lang lalo ang isipin ni Gabriel. Lumalabas kasi na maraming sinabi si Nana Salud na kasinungalingan. Gayunpaman ay hindi niya yon masyadong inisip. Ang totoo ay nagdadalawang isip pa siya kung tatanungin si Jasmine tungkol sa bagay na yon. Ayaw niya namang umalis sa mga ito sa isla. Ganon po ba? Ang galing naman pala ni Lola. O sige, hayaan niyo po. Aasikasuhin ko yung mga yon at hindi pa babayaan. Nang matapos ang usapan nilang dalawa, ay gumayak na din si Gabriel para makapasok na sa trabaho. Doon ay masaya niyang ibinalita sa mga kaibigan ang tungkol sa isla. Partikular na ang tungkol kay Jasmine. Mukhang tinama ka kay Jasmine ah. Mabibinyagan na ba ang bataan? Loko ka talaga. Karespe-respeto mo ba si Jasmine pare? Hindi siya gaya ng ibang babae na nakikilala mo. Kapag nakita mo siya, hindi mo gugustuhin kantiin kahit dulo man lang ng buhok niya. Host, may ganun ba? Yan pagkakaalam ko, kapag ganyan dapat mas pinagpapantasyahan mo kung paano siya makukuha eh. Yung mga ganyang babae kasi challenging, hard to get, at kailangan pang dumaan sa napakaraming pagsubok bago mo makuha ang atensyon. Tama ka, ganun na ganun siya pre. O bakit ayaw mong kantiin kahit dulo ng buhok niya? Ba yun? Babasaging kristal na hindi pwedeng hawakan? Yun ang nararamdaman ko eh. Gusto ko siyang protektahan kahit wala namang banta sa paligid niya. Ang weird ko ba, pre? Hindi ka lang weird, ang baduy mo. Kung hindi lang kita lubusang kilala iisipin kong lalaki din ang gusto mo eh. Uy, sobra ka naman. Porkit di ako babaerong gaya mo, bakla na. Doon pa lang dumating ang isa nilang kaibigan na si Andy. Nagsimula na din silang kumain. Maging si Andy ay na-excite nang marinig ang kwento niya tungkol sa isla. Ligong-ligo na daw ito ng dagat at sabik ding makilala kung sino si Jasmine. Isang linggo bago ang Holy Week ay muling bumalik si Gabriel sa isla. Dahil walang kontak sa mag-ina, hindi niya nasabihan ng mga ito sa pagdating niya. Tahimik ang buong bahay at mukhang walang tao. Inakala niyang umalis ang mag-ina. Ang ipinagtataka niya lang ay bukas naman ang rest house. Dumiretso na siya sa kwarto niya at nagpalit ng pambahay. Nang lumabas siya at nagtungo sa dirty kitchen ay doon niya inabutan si Jasmine. Nangunot ang noon niya nang makita itong puno ng dugo ang suot na apron. May kung ano itong nililinis sa sink ng kusina. Jasmine? Napapitlag ito nang makita siya. Halata din ang pagkabigla sa maamong muka ng dalaga. Namutla ito pero agad ding nakabawi. Sir, dumating na ho kayo? Oo. Akala ko nga umalis kayo eh. Anong ginagawa mo? Kailangan mo ba ng tulong? Ay, hindi ang ibig kong sabihin, kaya ko na to, sir. Naglilinis lang naman ako ng karne. Gusto ko sanang silipin kung ano ang karneng nililinis niya. Kung bakit ganun karami ang dugo sa suot niyang apron. Pero nakita kong hindi siya komportable na nasa paligid ako. Dahil doon ay nagpasya na lang akong magpaalam na din sa kanya. O sige, aalis na ako. Pasensya na sa abala ha. Pakisabi na lang kay Nana Salud na dumating ako. Tumango naman siya ng sunod-sunod kaya umalis na din ako.
Naglakad-lakad muna ako sa dalampasigan pagkatapos ay binisita ko ang taniman ng gulay. Mabuti na lang at may kalamansi din doon at sili. Yun kasi ang unang kailangan ng mga nag-a-unwind panlagay sa mga sausawan ng inihaw. Pagbalik niya sa rest house ay naroon na ang mag-ina at nag-aasikaso naman ng hapunan. Ay, Sir Gabriel, pasensya na kanina. May inaasikaso kasi ako sa kwarto namin ni Jasmine. Ayos lang ho yun, Nana Salud. Kung may contact lang sana ako sa inyo nakakapagsabi ako ng isang araw bago ako dumating. Kaya nga, Sir kaso wala kaming cellphone nitong si Jasmine. Sapat lang ho sa pangangailangan namin ng sweldong natatanggap namin buwan-buwan. Napatango si Gabriel at napaisip. Sa palagay ko alam ko na kung anong kailangan nyo mula sa lungsod, Nana Salud. Hayaan nyo, pagbalik ko, dadalang ko kayo ng cellphone na magagamit natin parehas para makontak ang isa't isa. Habang sinasabi yun ay hindi niya mapigilang ma-excite. Kung may extra nga lang siyang dalang cellphone ay iiwanan niya na yun sa kanila. Sa ganoong paraan ay magagawa niyang tawagan o ma-text na si Jasmine. Ganun ho ba? Sa palagay ko naman hindi na namin kailangan yun, Sir. Araw-araw naman hong nakahanda ang rest house at malinis Nagtaka si Gabriel sa biglang pag-iiba ng aura na matanda. Tila naiinis ito. Si Jasmine naman ay agad sumang-ayon sa nanay nito dahil sa takot. Mahalaga ho yun, Nana Salud Saka kung bigla magka-emergency, may magagamit kayo, lalo't nasa isla kayo. Makakahingi kagad kayo ng tulong sa bayan. Hindi na namin kailangan yan, iho. Nabuhay kami ng matagal na panahon dito nang walang ganyan. Sa narinig niyang tono ni Salud, ay hindi niya na ipinilit ang nais. Nalungkot siya dahil pakiramdam niya ay sunod-sunuran si Jasmine sa nanay nito. Nagiging huli na ang dalaga sa makabagong teknolohiya at nakulong na lang marahil sa isla na yon. Oo nga ho pala, Nana Salud. Next week darating kami ng Miyerkules. Baka tumagal kami ng 5 araw. Magdadala na lang din po kami ng mga makakain. Gumagana ho ba yung fridge na nasa sala? Ha? Hindi ko pa nasubukan. Siguro, Sir, tingnan niyo ho mamaya kung gagana. Bakit matagal na ho bang hindi nabubuksan yan? Hindi ko na maalala kung kailan huling ginamit yan Napatango na lang ang binata. Sa isip niya ay siya na lang ang titingin mamaya kung gumagana pa ngayon. Kinagabihan ay nagpasya siyang tumambay muna sa labas. Bilog ang buwan at medyo mahangin din. Tahimik at tanging mga alon lang ang naririnig niya. Kitang-kita din mula sa kinaroroonan niya ang pinakamaraming bituin sa langit. Nang bigla siyang makarinig ng kakaibang ingay. Para yung mga asong umaangil pero mahina lang. Ano yun? May aso ba dito? Pagbaling niya ay nakita niya si Jasmine sa likod niya. Nakangiti ito habang nakatanaw sa kanya. Parang malulusaw ang puso niya sa klase ng ngiti nito. Ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Kadarating ko lang, Sir. Pwede Gabriel na lang? Ang formal naman masyado ng sir Natawa pa siya ng bahagya pero naagaw na naman ng mahinang pag-angil ng hayop ang atensyon niya. Naririnig mo ba yon? Ang alin po? Yung parang ungol ng aso? Parang sinasaktan? May aso ba kayong alaga? Mabilis na umiling ang dalaga. Sa halip ay ngumiti na naman ito ng nakakabighani sa kanya. Maglalakad-lakad sana ako pero pwede niyo po ba akong samahan, Sir? Gabriel? Parang tumalon sa tuwa ang puso ni Gabriel nang marinig ang paanyaya ng dalaga. Kaagad siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa buhangin.
Tara, saan mo ba gusto pumunta? Nagpatiuna namang naglakad si Jasmine, kaya sumunod na lang siya dito at sinabayan ito. Banayad na inahangin ang wave niyang buhok, pati na din ang mahabang bestida na suot niya. Hindi to kumikibo pero sapat na para kay Gabriel na makasama ito ng gabing yon. Hindi ka kaya pagalitan ni Nana Salud na kasama mo ko? Hindi. Busy si nanay. Napatango na lang si Gabriel at nangingiti habang pinagmamasdan si Jasmine. Dahil na din siguro sa lakas ng tibok ng puso niya, kaya hindi niya madinig yung mga angil. Nalimutan niya na nga din ang tungkol doon dahil natangay na siya ng pagkabighani niya dito. Napakaganda mo, Jasmine. Wala sa sarili niyang naisatinig. Sandali siyang tiningnan ito bago nahihiyang nagbaba ng tingin at binilisan ng paglalakad. Ang ibig ko sabihin, nakagat na lang ni Gabriel ang pangibabang labi. Hindi alam kung paano lulusutan ang binitiwang salita ng mapagkanulong mga labi. Ano ka ba naman, Gabriel? Bakit mo ba kasi sinabi yun? Sinira mo lang yung moment eh. Nakita niyang sumampas si Jasmine sa nakadaong na maliit na bangka sa di kalayuan. Doon ay naupo ito at tila nagpaduyan sa mga alon. Kagad siyang sumunod at sumampa din sa bangka. Pasensya ka na sa akin, Jasmine hindi ko na uulitin. Salamat, Gabriel. Kasunod noon ay ang matamis na naman itong ngiti. Nagtaka ang binata. Hindi niya akalaing yun ang maririnig mula sa babae. Okay lang sa'yo? Tumango ito at tumitig pa sa kanya. Bigla siyang nabuhayan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay gusto na din siya nito. Pwede ba kitang iligawan? Lalong tumamis ang ngiti ni Jasmine, pero hindi to sumagot. Nakontento na lang si Gabriel na titigan ito at ang magandang tanawin sa paligid nila. Ilang minuto pa ay nagpasya na din itong bumaba sa bangka. Uuwi na ako. Salamat sa oras at panahon mo, Gabriel. Walang anuman, Jasmine. Anytime basta ikaw. Lumitaw ang mapuputi nitong ngipin pagkatapos ay tumalikod na. Pinasya ni Gabriel magpaiwan dahil kanina niya pa tinitimpi ang nadaramang tuwa sa puso. Nang makalayo na si Jasmine ay saka pa lang siya sumigaw. Yes! 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 Napasuntok pa siya sa hangin ng ilang beses. Matapos ang ilang minuto ay kumalma na din siya. Umuwi na siya at dumiretso sa kwarto niya. Dahil tiwala ay hindi na nilakpa ni Gabriel ang pinto ng kwarto niya. Nang maalimpungatan siya ay may naaninag siyang nakatayo sa tapat ng pintuan. Bulto lamang yon ng mukhang anino dahil nakatago ito sa dilim. Pero kahit ganon ay batid ni Gabriel na babae ang may-ari ng katawan na yon. Sino yan? Nana Salud? Jasmine? Ramdam ni Gabriel ang matalim na titig nito sa kanya. Nang kuskusin niya ang mga mata para alamin kung namalikmata lang ba siya, ay bigla na lang nawala ang babae doon. Tuluyan na siyang tumayo at inilak ang pintuan sa kamuling natulog. Samantala, dinig na dinig pa ni Jasmine ang malakas na sigaw ni Gabriel habang papalayo siya sa kinaroroonan nito. Umieko yun sa kabuuan ng isla. Malungkot siyang napangiti sa sarili. Aminado siya na gusto niya si Gabriel dahil sa lahat ng lalaking taga Maynila na nakilala niya at nakasalamuha, si Gabriel lang ang marespeto at hindi mayabang. Hindi din siya nito pinagtangkaan kahit pa nang masolo siya nito. Isang patunay lang na yung sinasabi niyang pagkagusto sa kanya ay totoo. Pero kahit ganoon
ay hindi siya maaring mahulog dito. Hindi niya pwedeng suwayin ang plano ng nanay sa lud niya. Anong nangyari? Narinig ba niya? Umiling ang dalaga saka nagpatuloy na sa pagakbang papasok sa kanilang kwarto. Nahuhulog na ba sa iyo ang lalaking yon, Jasmine? Dalawa lang naman yan eh. Pilitin mo siyang mapakasalan ka kagad o ipakakain ko na lang siya sa tatay mo. Kung wala namang silbi sa atin ang lalaking yon, mas maigi pang tapusin na siya kaagad. Wag ho. Ako na pong bahala sa kanya. Nang masigurong kontento na ang ina sa naging tugon niya, ay pumasok na siya at nahiga. Tulala siyang tumitig sa kisame habang nag-iisip. Ilang taon na siyang nakakulong sa ganong senaryo. Mang-aakit ng dayuhang lalaki at pagkatapos ay ipapakain yon sa kanyang ama ng nanay niya. Hanggang sa nakatulugan niya na naman ang pag-iisip. Bago umalis si Gabriel ng kasunod na araw, ay nag-iwan pa siya ng cellphone number niya kay Jasmine. Nakalagay din doon ang pangalan ng Facebook account niya at description ng profile picture niya. Patago niya lang yung inabot kay Jasmine. Hindi niya alam kung paano yun makukontak o mahanap ng dalaga. Basta ang mahalaga sa kanya ay may makukontak si Jasmine in case na magawi ito sa bayan. Oh, hello. Ano pre, nasan ka na? Nandito na si Andy sa kondo ko. Hihintayin ka pa ba namin? Oo naman oh. Takne. Kagigising ko lang eh. Teka. Paghihilamos lang ako. Papunta na ako dyan. Hoy sige, bilisan mo na ha. Call time 4 a.m. Mag-aalas 5 na. Ito na. Bibilisan na nga eh. O sige na, baba mo na kaya yung tawag. Nagsisipilyo yung tao eh. Nang maibaba ni Gabriel ang cellphone ay napailing na lang siya. Mabuti at Miyerkules Santo pa lang. Hindi pa ganon katindi ang traffic papuntang norte. 5:30 nang baybayin nila ang daan papuntang Zambales. Sa sasakyan niya na nag-almusal ang dalawang kaibigan nang maisipan na naman siyang buyuhin ni Aris. Ayaw mo bang makipagpalit sa pagdadrive pre? Baka maubusa ka ng lakas niyan ha. Ang lapit lang ng Zambales. Hindi naman ako 8 hours magdadrive eh. O ikaw bahala. Ang sa akin lang eh, gusto ko may energy ka kapag nagkita kayo ni Jasmine mo. Saka lang naunawaan ni Gabriel ang kalokohan ng kaibigan. Tinawanan niya lang ito saka nailing. Ba't di mo ba gayahin si Andy? Naka-headset lang tapos tahimik. Ha? Ewan ko ba paano natin naging kaibigan to? Ang boring kasama eh. Pumalatak pa ito saka tinapik si Andy sa balikat at nag-thumbs up sa mukha nito. Sira ulo ka talaga. Hayaan mo na nga siya. Nagre-relax yung tao eh. Buti napilit mong sumama to. Ang pagkakaalam ko sa introvert, ayaw lumabas ng lungga nila eh. Inis namang tumugon si Andy na hindi daw ito introvert. Hindi lang daw talaga siya maingay na parang babae na gaya ni Aris. Napuno ng asaran ng biyahe nilang yon. At dahil kasama ang dalawang kaibigan, ay hindi na malaya ni Gabriel na malapit na sila sa destinasyon nila. Kung sasakay tayo ng bangka, saan mo iiwan tong kotse mo? Diyan oh, sa tapat lang. May parking dyan. Safety ng sasakyan kasi may guard sila sa gabi. Nagbibigay na lang ako ng pangmeryenda pag pauwi na ako. Ah, ganun ba? Ang galing naman pala eh. O paano? Ibababa ko na pala tong mga bagahe bago ka mag-park? Tumango lang si Gabriel. Ibinaba na ng dalawa niyang kaibigan ng mga dalahin nila. Siya naman ay nagtungo na sa pang-umagang guard sa parking area para kausapin ito. Sasabihan niya lang na baka abutin ng 3 hanggang 5 araw na mananatili doon ang sasakyan nila. Nang ayos na ang lahat, ay bumiyay na sila sa bangka papunta sa isla. Pare, sila ba yung nakaabang sa atin? Oo, si Nana, Salud at Jasmine nga yan. Grabe pre, para ka palang artista kapag nagpupunta ka dito. Akalain mong sasalubukin ka pa? Sira, kahit saang resort ka magpunta, may sumasalubong talaga. First time mo to, no?
Ay, hindi no. Baka wala lang talagang thoughtful na staff sa napupuntahan naming resorts. Wala naman sumasalubong sa amin eh. Si Andy naman ang nang-asar kay Aris. Maging si Gabriel ay sinabayan ng pangiinis ni Andy. Minsan lang kasi sila makahanap ng dahilan para balikan si Aris sa mga pang-aasar nito sa kanila. Nang dumaong ang bangka sa dalampasigan ng isla ay agad na tumulong si Nana Salud at Jasmine sa mga bagahe ng 3 binata. Pero bago yon ay hindi kinalimutan ni Gabriel ipakilala ang mag-ina sa mga kaibigan niya. Finally, nakilala ka din namin, Jasmine. Matagal pa bago binitiwan ni Aris ang kamay ni Jasmine. Kung hindi pa siya siniko ni Gabriel ay hindi ito makakahalata. Mainit na. Tayo na kayo sa loob para makainom ng malamig na tubig. Grabe pare, di mo naman sinabing Diyosa pala si Jasmine at hindi lang basta maganda ah. Oy, Aris, baka nakakalimutan mong may asawa ka na ha? Kung mambababae ka, huwag si Jasmine ha. Talagang uupakan kita. Ano? Seryoso ka ba pare? Pinupuri ko lang naman yung bebot mo eh. Kilala kita, Gabriel. Ito naman masyadong seryoso. Talagang kalilimutan mong magkaibigan tayo dahil lang doon. Kung kaibigan mo ko, irerespeto mo ang babaeng gusto ko, pre. Ay, oo na. Babae lang palang magpapalabas ng tapang mo. Nakakatakot ka palang magselos, pre. Nailing na lang si Gabriel at nagpatiuna na sa loob ng malaking kubo. Hindi niya din alam kung bakit bigla na lang uminit ang ulo niya kay Aris. Totoo namang pinuri lang nito si Jasmine. Siguro dahil kilala niya din ito na matindi kung gumayuma sa mga babae. Natatakot siya na baka maagaw nito ang atensyon ni Jasmine. Pre, galit ka ba sa akin? Hindi. Bakit mo naman natanong? Mainit kasi ang ulo mo sa akin eh. Huwag ka mag-alala. Nitingin, hindi ko nagagawin dyan kay Jasmine. Takot ko lang maupakan mo. Hanggang sa nangiti na si Gabriel sa kaibigan. Nasa kwarto sila noon at nag-aayos ng mga bagahe nila. May trauma na yata ako sa iyo pagdating sa babae kaya maayos ka ha. Oo na po. Iba talaga kapag in love eh no? Lumalabas ang pagiging dragon. Maging si Andy ay napailing na lang habang nakikinig sa kanila ni Aris. Pasado 12:00 nang tawagin sila ni Nana Salud para sa tanghalian. Inihaw na isdang papakol at chapsoy ang nakahain sa lamesa. May hinog na mangga din at malamig na tubig. Matapos man ang halian ay nagsimula na silang magbabad sa dagat. Medyo malalaki ang alon kaya mas nag-enjoy pa sila sa paliligo. Gabi na nang matapos ang 3 at talaga namang pagod na pagod sila. Ano, bonfire tayo. Dala ni Andy yung gitara niya eh, di ba? Saka di naman na tayo maliligo. Pwede na tayo mag-shot. Tamang-tama. O ano, Andy, go ka ba? Tumangulang at nag-thumbs up si Andy saka pumasok sa kwarto nila. Paglabas nito ay dala niya na ang gitara niya. Nanguha naman si Gabriel ng mapupulutan sa kusina. Habang si Aris naman ang naglabas ng mga alak at baso. Kasalukuyan nagkakasiyahan ng magkakaibigan nang may marinig silang malakas na pag-ungol. Nagkatinginan ng 3. Huminto din si Andy sa pagtipa ng gitara at nakiramdam. Uy, ano yung pre? May aso dito? Wala. Tinanong ko naman si Jasmine kung may alaga silang aso. Wala naman din daw. Eh ano yun? Mukhang boses ng malaking aso eh. Nakinig pa sila pero hindi na yun naulit. Ipinagsawalang bahala na lang nila ang narinig na ungol sa kamuling nagkasiyahan. Lasing na sila pare-parehas nang pumasok sa loob ng bahay. Pare, kanina ko pa naamoy mula pagdating natin ng umaga. Amoy bulok na hindi ko mawari. Sumang-ayon si Andy. Maging si Gabriel ay may kakaibang naaamoy simula pa noon, pero hindi niya masyadong iniintindi. Kaya nga akala ko may pinapatagas na gasol. Masangsang na ewan ko ba. Alam mo,
May kakaiba talaga dito, pre. Nako, itulog mo na nga lang yan, Aris. Bubuksan ko na lang tong bintana para pumasok yung malamig na hangin. Tama. Mabuti pa nga nang makatulog naman na maayos. Madaling araw nang magising si Gabriel dahil sa tawag ng kalikasan. Halos pikit mata siya nang magtungo sa banyo. Habang umiihi ay may narinig siyang mahinang angil. Para yung ungol ng asong sinasaktan. Yun na naman. Saan ba nagagaling yun? Pupungas-pungas pa siya nang hanapin niya ang pinanggagalingan ng tunog. Narito lang sa loob ng bahay. Pero sobrang hina. Idinikit niya ang tenga sa lapag pero hindi naman doon. Hanggang sa mahanap niya ang dingding kung saan yun nagmumula. Kinatok niya ang matigas na pader pero purong kahoy yun. Wala ding palatandaan na may pinto doon o daanan. May problema ho ba, sir? Napaigtad siya nang marinig ang tinig ni Nana Salud. Pagharap niya dito ay matiim itong nakatingin sa ginagawa niya. Ho? Wala ho. May naririnig lang kasi akong weird na ungol eh. Parang dito nanggagaling sa dingding na to. Pero ngumiti lang ang matanda. Baka dala lang ho yan ang kalasingan niyo, sir. Purong plywood po yan. Kaya paano makakaroon ng tunog dyan? Sa tono ng pananalita nito ay nagmukha pang sinungaling si Gabriel. Napakibit-balikat na lang siya at naglakad na pabalik sa kwarto nila. Laging may umuungol eh. Parang may aso sa paligid. Bulong niya pa habang naglalakad. Kinabukasan ay palihim siyang kinausap ni Andy. Nasa dalampasigan sila noon at nagkakape. Gaya niya ay nagising daw ito dahil naiihi. Pero nang magmulat daw ito ng mata ay nakita daw nito si Nana Salud na nasa kwarto nila. Nakatitig lang daw ito sa kanila at matalim ang tingin. Ako din eh. Nakita ko siya. Parang hindi siya natutulog at binabantayan tayo. Baka naman nag-aalala lang sa atin. Ano sa palagay nyo? Di ako mapalagay, pre. Pansin ko nung una pa lang may kakaiba na sa mag-inang yan eh. Oo, teka ha. Baka magalit ka na naman sa akin ha. Pero pansinin mo, umikilos lang si Jasmine base sa sinasabi o inuutos ng nanay niya. Para siyang walang kalayaan. Hindi naman nakakibo si Gabriel. Nung una pa lang ay napansin niya na din kasi yun sa dalata. Sa palagay ko, maging mas observant na lang tayo simula ngayon. Kung totoong may mali, lalo na diyan kay Nana Salud, hindi pwedeng pabayaan ko lang yun. Kapag may nalaman akong ginagawa niyang mali dito sa rest house, kung kinakailangan ko siyang palisin, gagawin ko. Mahina at kulang sa determinasyong wika ni Gabriel. Pero paano si Jasmine? Sa palagay ko natatakot lang siya sa nanay niya eh. Akong bahala sa kanya. Huwag na lang muna kayo magpapahalata ating gawi. Nandito tayo para mag-unwind, okay? Tumango naman ng dalawa. Pagbalik nila sa rest house ay nag-almusal na sila. Pagkatapos ay nag-island hopping sila at doon na inabot ng gabi. Pag-uwi nila kinagabihan ay natulog na kaagad sina Andy at Aris. Si Gabriel naman ay nakitang nag-isa si Jasmine sa labas. Pagkakataon niya na yun para makausap ulit ang dalaga. Bitbit ang beer ay lumabas siya. Nagdala pa siya ng isa para ialok kay Jasmine. Ay, kailangan mo ba ng kausap? Ayos lang naman, Gabriel. Ito nga pala Uminom ka ba? Pero mabilis na tumanggi si Jasmine. Hindi eh. Pasensya ka na ha. Ayos lang. Ako na lang ang iinom nito. Ay, oo nga pala Jasmine. May itatanong sana ako sa iyo kung ayos lang. Hindi kumibo si Jasmine, bagamat nakikinig lang sa kanya.
Nagpatuloy siya matapos punuin ng sariwang hangin ng dibdib. Gano'n nakatagal kayo dito? Matagal na. Buhay pa ang lola mo. Kami na ang katiwala niya. Sandaling nagloading ang utak ni Gabriel. Gayunpaman ay napansin niya ang kakaibang body language ni Jasmine. Nagsisinungaling ito sa kanya. Mga gaano na kaya katagal yun? Siguro dito ko na lumaki, no? Ha? Oo. Mga... hindi ko na maalala eh. Baka lagpas 10 years na din. Sa sinabi ng dalaga, lalong nadagdagan ang pagdududa ni Gabriel. Hindi yata aware si Jasmine na kilala ng mga tiyuhin niya ang mga bantay dati sa rest house na yon. Grabe. Ang tagal na din pala, no? Kung dati pa pala ako sumama kay Lola dito, baka noon pa lang nakilala na kita. Ngumiti lang si Jasmine. Si Gabriel naman ay nakaisip ng plano. Oo nga pala. Pwede ba kayong pumunta ni Nana Salud sa bayan bukas? Naubos na kasi yung beer namin. Magpapabili sana ako saka ilang karin na din pang pulutan namin. Okay lang ba? Sige. Yun. Salamat teka. Baka may kailangan din sa kusina. Sabihin mo kay Nana Salud bumili na lang din. Pero sobra-sobra na po ito. E di itago mo yung iba. Malay mo magamit mo balang araw. Ngumiti si Gabriel na bahagya namang ikinatawa ni Jasmine. Sa unang pagkakataon ay narinig niya itong tumawa. May pagdududa man sa pagkatao ng babae ay hindi niya maitatangging masaya siya na makasama ito. Masayang tumitig si Jasmine sa karagatan pagkatapos ay hindi na kumibo. Ilang minuto pa ay nagpaalam na din ito sa kanya. Maaga pa daw silang gigising para bilhin ang mga iniutos niya. Lumipas ang magdamag. Nagising si Gabriel na wala sina Aris at Andy sa higaan. Dahil naroon naman ang mga cellphone ng mga ito ay inakala niyang nasa dagat lang at nagbababad. Kagad niyang hinanap yung mag-ina pero mukhang wala ng mga ito. Dali-dali niyang tinungo ang kwarto ng mag-ina na nooy nakalakpa. Mabuti na lang at dinala ang mga susi para sa buong rest house. Ibinigay yun sa kanya nung araw na malaman niyang sa kanya ipinamana ng lola niya ang rest house. Ang baho. Ano yun? Masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya pagbukas niya pa lang ng pintuan. Mas malakas ang amoy noon sa kwarto na parang hindi niya alam kung paano yung tatagalan. Paano nakakatulog si Jasmine at Nana Salud sa ganitong kabahong kwarto? Lumabas siya at nagsuot ng mask. Bumalik siya doon at nagmasid. Parang wala namang kakaiba. Nga lang ay napansin niya ang kakaibang kurtina sa dingding. Wala namang bintana doon kaya nilapitan niya yun at hinawi. Pintuan? Ano to? Nagsimula ng kumabog ang dibdib niya. Marahan niya yung itinulak. Kahit nakadouble-double na ang mask niya ay pumapasok pa rin doon ang napakabahong amoy. Babaliktad na sana ang sikmura niya nang makarinig ng mahinang pagkilos mula sa loob. May tao ba dyan? Sinubukan niyang maghanap ng switch pero wala siyang makapa. Habang naglalakad papasok sa loob, ay kinuha niya na ang cellphone sa loob ng pantalon niya. Nang tuluyang niyong mahawakan ay binuksan niya ang flashlight at itinutok sa harapan niya. Pero halos malunok niya ang dila nang makita ang nilalang na nailawan niyang isang dangkal na lang yata ang layo mula sa kanya. Isa yung bunganga ng malaking aso. Naglalaway yun habang mahinang umaangil. Halimaw! Halimaw! Sigaw niya, saka siya napaatras. Nang tuluyang pang makapag-adjust ang paningin niya at ang liwanag ng flashlight niya, ay saka niya napagtantong napapalibutan siya ng mga nilalang na yon. Nakatali ang mga ito
pero hayok na lapain siya. Hindi, ano to? Nang maibaling niya sa lapag ang liwanag ay tuluyan na siyang nasuka. Maraming butong nagkalat doon. Samut-sari. Mga buto ng mga hayop, pero may mga buto din na parang sa tao. May iilan pang ang bungo doon na hindi maitatangging nanggaling talaga sa tao. Sa hindi kalayuan ay may nakita siyang malaking kulungang bakal. Maraan siyang lumapit doon. Isang matandang lalaki ang nasa loob noon. Nakahiga sa higaan na gawa sa kahoy. Hubot-hubad at nagkalat ang dumi nito sa paligid niya. Hindi na natis pa ni Gabriel ang nasaksihan. Tatakbo na sana siya palabas nang may marinig siyang mga yabag na papalapit. Naririnig niya din ang usapan ng mga ito kaya dali-dali siyang nagtungo sa likod ng pintuan at doon nagtago. Iniwan mo bang bukas ang pintuan ng tatay mo kanina? Ho? Baka po, Nay. Naku, pasensya na po. Sa susunod mag-ingat ka. Pabuti na lang at mukhang lumabas ng bahay si Gabriel. Naramdaman niya pa ang pagpasok ng mga ito sa silid na yon. Agad na nagsiangil ang malalaking aso. Tila nag-aagawan sa kung anong ibinato ni Salud sa kanila. Hindi ka pa ba nililigawan ng Gabriel na yon? Abay kumilos-kilos ka. Yung ibang lalaki nga noon ang bilis mong naakit. Bakit sa Gabriel na yan babagal-bagal ka ha? Ginagawa ko naman po ang best ko, Nay. Abay galingan mo pa. Kung kinakailangang maghubad ka sa harapan niya, gawin mo. Basta't pakasalan ka kamo muna. Kailangan kasal na kayo bago ko siya gawing kalahi ng tatay mo. Baka sa atin na mapunta ang lugar na ito. Sige po, Nay. Yung dalawa, nagising na ba? Siniguro mong nakatali ng maayos yon ha? Opo. Yung mga cellphone na itapon mo na. Nagawa mo ba yung bilin ko ng maayos? Opo. Yan, maigi. Mamaya hapunan na sila. Hapunan na sila nitong mababait kong alaga at ng tatay mo. Isang linggo na naman silang bondat. Sa narinig ay hindi sinasadyang naitulak ni Gabriel ang pintuan. Mabuti na lang at nakatalikod si Nana Salud sa gawin niya. Pero nakita siya ni Jasmine. Napalunok siya at abot langit ang kaba. Nay, may ipapakita nga pala ako sa inyo. Si tatay kasi... Saka nito niyakag ang ina palapit sa kulungan. Palayo sa kung nasaan si Gabriel. Sinamantala ng binata ang pagkakataon. Maingat siyang humakbang palabas. Halos madapa pa siya ng tuluyan nang makalabas sa kwarto na mag-ina. Dumiretso siya sa dalampasigan pero natapilok siya at nadapa. Sumubsub ang mukha niya sa buhangin. Nang umahon siya, ay hindi na siya halos makahinga sa pinaghalo-halong takot at pagod. Sa kanya naalala sina Andy at Aris. Didiretso na sana siya sa bangka para tumakas pero pinigil siya ng konsensya. Naupo siya at tumingala. Pilit na pinapakalma ang sarili. Diyos ko, anong klaseng tao yung mga yun? Anong dapat na gawin ko? Ang mga kaibigan ko, si Aris, may baby siya at asawang naghihintay sa kanya. Kasalanan ko to. Napaiyak na siya sa nararamdamang pressure. Nangingibabaw ang nararamdaman niyang takot. Tinutulak siya noon para tumakas at lumayo na sa lugar na yon. Hindi. Akin ang lugar na to eh. Sa akin to. Ipinagkatiwala ni Lola. Isa to sa mahalagang pag-aari niya. Pagkatapos nais lang kunin na matandang Salud na yon. Hindi. Hindi ako matatalo ng takot. Gusto niya ng laro Sige, pagbibigyan ko siya. Bumalik si Gabriel sa kubo na parang walang nangyari. Dumiretso siya sa kwarto nilang tatlo pero ang nakapagtataka, wala na din doon ang gamit ng mga kaibigan niya. Inilabas niya ang cellphone at sinubukan niyang tawagan ng dalawa.
Nagriring naman pero hindi yun sinasagot. Binuksan niya ang messenger pero may mga message na yung dalawa doon. Nauna na daw silang umuwi. Naihagis ni Gabriel ang cellphone dahil sa inis. Gayunpaman ay muli niyang pinayapa ang sarili. Nagpalit siya ng pambahay para mas makakilos siya na maayos. Pagkatapos ay tinawag niya ang mag-ina. Nana Salud, nandiyan na po ba kayo? Opo, sir. May kailangan ho ba kayo? Opo. Magpapasama sana ako kay Jasmine Mamangka. May nakita kasi ako mga pamingwit sa storage kaninang naglilibot ako. Gusto ko sanang maranasan mag-fishing eh. Umuwi na daw kasi yung dalawa kong kasama. Mga buwisit. Di man lang nagpaalam ng personal. Ay, ganun ba? Abay, siyempre naman. Hindi naman busy itong si Jasmine eh. Masasamahan ka niya. Habang si Jasmine ay puno ng pagtataka ang muka, hindi alam ni Gabriel kung bakit pero parang may gusto itong sabihin. Ayusin mo ang estima mo kay Sir Gabriel ha. Turuan mo siya kung hindi niya alam. Matamis pang ngumiti si Nana Salud sa kanya. Kulang na nga lang ay ipagtulakan na nito si Jasmine. Agad naman niyang niyaya si Jasmine bit-bit ang mga fishing tools na nakalagay sa iisang lalagyan. Ginagawa mo? Bakit hindi ka pa tumakas? Hindi ko magagawang iwan ng mga kaibigan ko. Nasaan sila? Saan mo sila dinala? Kung ituturo ko ba sa iyo, aalis na ba kayo? Akin ang islang to, Jasmine. Pero para sa kaligtasan ng mga kaibigan ko, aalis kami. Pero babalik ako. Huwag. Delikado, Gabriel. Ano ba kinatatakutan mo sa nanay mo? Sabihin mo nga sa akin, ano mga nilalang na yun na itinatago nyo? At bakit nakakulong doon ng tatay mo? Sandaling hindi kumibo si Jasmine, pero kalaunan ay umami na din ito. Halos manayo lahat ng balahibo sa batok ni Gabriel dahil sa mga nalaman niya. Kinulam ng nanay mo ang tatay mo para gawing aswang? Dahil babaero at nananakit? Oo. Bakit pati yung mga asong nananahimik sa kalsada pinakialaman niya? Baliw na ba talaga siya? Para daw may bantay si tatay. Maging yung dating katiwala daw sa rest house na yon ay ipinakain daw ng kanyang ina sa kanyang ama. Nagmalasakit lang daw si Lando at Bebe sa kanila noon. Matapos daw ang ilang araw na pananatili nila doon, saka pinatay ni Nana Salud ang mag-asawa at ipinakain sa asawa nitong aswang. Nag-aral daw talaga si Nana Salud ng itim na karunungan para manatili na lang sa tabi nito ang asawa. Hanggang sa pati si Jasmine ay tinatakot na nitong kukulamin at itutulad sa ama nito kung hindi susunod sa mga ipinag-uutos ng matanda. Ayoko maging aswang, Gabriel. Hindi. Huwag mong isipin yan. Wala na sa katinuan ng nanay mo, Jasmine. Bakit hindi mo pa siya iwan? Hindi mo ba ako narinig? Kaya niya akong gawing aswang. Hindi na nakakibo si Gabriel. Kung may nakakilala man ng husto sa matandang mangkukulam ay si Jasmine yon. Batid niya nang hindi niya ito mapipilit sa isang bagay na alam nitong ikapapahamak ng sarili niya. Iikot mo sa isla. Dadaling kita sa mga kaibigan mo. Sinunod siya ni Gabriel. Disagwan lang ang dala nila kaya madali itong magamit. Sa likod ng isla, hindi kalayuan sa bahay ni Gabriel ay may maliit pa palang kubo sa halos kadikit lang din naman ng rest house. Malapit yun sa mabatong bahagi ng isla. Pagbaba nila ay agad na tinungo ni Jasmine ang kubo. Doon, inabutan ni Gabriel ang mga kaibigan. Hinang-hina ang mga ito habang nakatali sa isang sulok. Aris, Andy, ayos lang ba kayo? Bakit ngayon ka lang, pre? Akala ko mamamatay na kami dito eh. Hindi yan mangyayari. Aalis na tayo. Halika na. Hindi ko gusto ang ginawa mo sa amin, Jasmine, ha? Pero naiintindihan ko na takot ka lang sa baliw na salud na yun. Sorry, sana mapatawad niyo ako. Nagmamadali na din silang umalis dahil anumang oras ay pwede daw magawi doon si Salud. Sumakay muna sila sa disagwan at napagpasyahan sa kalagitnaan na sasakay ng bangkang de motor na maghatid sa kanila sa bayan kung nasaan ang kotse ni Gabriel.
Pwede pang magbago ang isip mo, Jasmine. Sumama ka na sa akin at magbagong buhay tayo. Pero malungkot na umiling si Jasmine. Hanggat buhay ang nanay, magagawa niyang sirain ang buhay ko. Halos madurog ang puso ni Gabriel habang iniiwan sa bangkang disagwan si Jasmine. Ayaw niya itong iwan. May parte sa kanya na nagsasabing pakasalan na lang ito at ibigay kay Salud ang nais nito. Pero naroon pa din ang katotohanan na habang nabubuhay ang matandang babae, palaging may takot si Jasmine. Anumang oras ay pwede sila nitong gamitan ng itim na kapangyarihan. Ako na ang bahala kay nanay. Mag-iingat kayo ha. Basta, babalikan kita, Jasmine. Babalik ako at ililigtas kita. Bago tuluyang sumampa sa mas malaking bangka, ay ginawaran niya pa ng halik sa labi ang dalaga. Hindi naman ito tumutol. Sa daan pabalik sa Maynila ay walang imika ng tatlong magkakaibigan. Kung anong ingay nila nang papunta sila, kabaliktaran yun ng pabalik na. Si Gabriel ang hindi nakatiis. Siya na ang bumasag ng katahimikan. Kasalanan ko to. Patawarin niyo ako Huli na nang malaman ko yung katauhan ni Salud eh. Alam kong walang kapatawaran ang naging karanasan niyo at trauma. Maiintindihan ko kung lalayuan niyo ako. Ang drama mo naman, pre. Nangihina lang kami dahil sa uhaw at gutom. Kung mag-drive-thru kaya tayo, tapos pakainin mo kami. Maging si Andy ay bahagyang natawa sa tinuran ni Aris. Nakahinga naman ng maluwag si Gabriel. Pinahid niya na din ang luha na nagbabadyang bumagsak mula sa mga mata niya. Dumaan sila sa isang kilalang fast food at nag-order doon. Pansamantala namang itinabi muna ni Gabriel ang sasakyan para makakain sila. Alam mo, pre, akala ko talaga magiging apunan kami ng mga aswang eh. Akala ko nga si Andy nauna ng pinakain eh. Ano klaseng demonyo ba yung si Nana Salud? Hinihintay kong mag-ibang anyo kanina, wala ka namang pinagbago. Sa bagay, mukha na siyang mangkukulam sa itsura niya eh. Tama ka pare, mangkukulam nga si Nana Salud. Namilog ang mga mata ni Aris sa narinig. Maging si Andy ay napahinto sa pagkain. Ikinuwento niya sa mga ito ang mga nalaman niya mula kay Jasmine at maging sila ay naawa para sa kalagayan ng dalaga. Agad nagsuwestyon si Andy na may kilalang mahusay na albularyo ang mga kamag-anak nito sa probinsya. Tatawagan niya daw ang tiyuhin niya at papakiusapan na paluwasin sa Maynila ang manggagamot. Sana nga ay matapos na to. Hindi ako papayag na marami pang mabiktima ang matandang yun. Naniniwala akong may makakatapat din yun. At ikaw na yung pre. Ipaglaban mo yung isla na yun. Napakaganda pa naman. Kahit hindi mo sabihin, yun talaga ang gagawin ko, pre. Pinaghirapan ng Lola Soledad ko ang isla na yun. Hindi ko basta isusuko. Sa isang mangkukulam pa. Pag-uwi niya sa kondo ay hindi alam ni Gabriel kung paano sasabihin sa tiyo Lorenzo niya ang sinapit ng dalawang katiwala dati sa rest house. Nagpasya siyang ipagpaliban na muna yon hanggang sa matapos ang problema. Kinabukasan ay maaga siyang tinawagan ni Aris. Halata sa boses nito ang pagkataranta. Pare, sa palagay ko, kinukulam na din ako ni Nana Salud. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tumawag si Andy sa akin kaninang madaling araw. Tinatanong kung napanaginipan ko din daw ba yung matanda. Parehas kami ng panaginip, pre. Pinapakain daw kami ng sariwang karne nung matanda na yun. Tapos, sarap na sarap daw kami. Lalong kinabahan si Gabriel. Di yata't gagawin ding aswang na matandang yon ng mga kaibigan niya. Huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na din kagabi yung albularyong sinasabi ni Andy. Palawas na siya ngayon dito sa Maynila. Pagdating niya babalik na kami kagad sa isla. Ipagdadasal ka namin, pre. At sana, hindi na maulit ang ganong panaginip. Para kasi yung totoo eh. Labanan mo ang takot, pre. Kung kaya mo, kontrolin mo ang sarili mo. O sige, pre. Gagawin ko makakaya ko para labanan siya. Mag-iingat ka din ha. Balita mo kagad kami. Pasado 2:00 ng hapon nang dumating si Salome. Wala naman itong maraming bitbit maliban sa parang suitcase na itim. Medyo makapal yun at malaki.
Nasa 60s na ang edad nito pero matikas pa din at mukhang malakas. Hindi nga mapagkakamalang senior na dahil binat pa din ng balat sa muka at batak ang katawan. Talaga ho bang 60 na kayo, Tay? Ano pa nga ba? Ano ka ba, bata ka? Bakit ko naman pagsisinungalingan pa ang edad ko? Saka, wag mo namang ipagsigawan. Nakakaya, ang dami pa namang chick sa paligid. Natawa na lang si Gabriel sa tinura nito. Pinakain at pinagpahinga muna ni Gabriel si Salome dun sa kondo niya. Saka sinabi dito ang problema. Kailangan pala nating agapan. Kung pinatakas lang kayo ng anak niya, siguradong yun ang pagbubuntungan niya ng galit. Saka, baka lumala pa ang pangungulam niya sa mga kaibigan mo pag nagkataon. Yun nga hong inaalala ko, Tay. O mag-aalala ka na lang ba dyan? Ho? Ano hong gagawin natin? Nakahanda na po ba kayo? Oo naman, iho. Wala tayong dapat sinasayang na oras. Pero kadarating nyo lang po eh. Ayos lang ho ba sa inyong bumiyahe ulit? Tulog nga lang ako ng tulog sa biyahe. Alam mong nakakapagod doon. Pero alam mo, sumakit ang likod ko kasi hindi ako makahiga eh. Yun na nga ho. Matulog po muna kaya kayo ng maayos. Pero iwinasiwas lang nito ang kamay at tumayo na. Ay nako, tara na't nang matapos na to. Ayoko ding isipin na pati si Andy pinahihirapan na makukulam na yon. Sa tono ng pananalita ni Salome ay iisipin mong kumpiyansa ito na mapapahinto niya si Salud sa ginagawang panggugulo sa ibang tao. Mangkukulam lang siya. Hiram pa sa dilim ang nalalaman niya. Hindi sapat ang kaalaman niya para kalabanin ako. Hindi naman siya binigyan ng kaalaman para sa pakikipaglaban eh. Ako, manggagamot ako. Albularyo. Pwede din akong mangkulam kung gugustuhin ko. Sa narinig ay talagang napalunok si Gabriel. Nitong mga huling araw lang parang hindi na totoo ang mga nangyayari sa kanya. Hindi yung kapanipaniwala. Hindi niya nga alam kung paano yun ipapaliwanag sa mga kamag-anakan niya. Pero napatunayan mismo ng dalawang mata niya na totoo ang mga nilalang na nakita niya. Totoo si Salud at ang mga nangyayari sa mga kaibigan niya. Mapapatigil niyo po si Nana Salud, di ba? Kailangan niyang panagutan tong nagawa niyang mali. Ay oo naman, magtiwala ka lang sa akin, iho. Hindi natin mapapalampas ang ganyang klase ng tao. Tatapusin natin ang kasamaan niya at ng mga ginawa niyang halimaw. Ang totoo ay kinakabahan si Gabriel. Natatakot siya sa posibleng mangyari. Gayunpaman sa lahat ng nasaksiyan niya at nalaman, mas nangibabaw talaga ang galit sa puso niya. Ginawang taguan ng halimaw ni Salud ang rest house niya at gusto pa nitong angkinin yun. Talagang lintik lang ang walang ganti. Pagdating nila sa bahay, ay sandaling nagpahinto si Salome sa malapit na simbahan. Nagdasal ito doon ng taimtim. Ganon din naman ang ginawa niya bago sila tumulak papuntang isla. Gabriel, ano ginagawa mo dito? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang buhok mo? At Hindi na naituloy pa ni Gabriel ang sasabihin ng makita ang itsura ni Jasmine. Hindi niya ito kayang tingnan sa dami ng pasa nito sa mukha at katawan. Ginunting din ng dati magandang buhok ng dalaga. Halos mapudpud na yun ngayon. Nasaan ang nanay mo, iha? Umalis po, may binili sa bayan. Ganun ba? Ang tatay mo ba nagpapalit ng anyo? Pero umiling si Jasmine. Basta't sariwang karne lang daw ang hinahanap nito palagi. Sa palagay ko ginayuma lang ng nanay mo ang tatay mo, iha. Pinagmumukha siyang aswang sa pagpapakain ng karneng hilaw. Aba, matindi ang galit ng nanay mo sa tatay mo kaya ganyan. Malungkot lang na tumango si Jasmine. Kinabig siya ni Gabriel at niyakap. Awang-awa ito sa dalaga. Alam niya na si Jasmine ang sumalo ng galit ng nanay nito at labis na guilt ang nararamdaman niya dahil doon. Umalis na kayo. Baka ano bang gawin ni nanay? Nandito kami para tulungan kayo makalaya ng tatay mo. Ayaw mo ba doon? mahusay na manggagamot si Tatay Salome. Ang mabuti pa, magtago ka na lang muna. Kami nang bahala dito.
Pero hindi mo kilala si nanay. Kaya niya gawin lahat. Bakit? May mas gagaling pa ba sa Diyos Ama? Siya ang gabay natin ngayon, Iha. Sa narinig ay hindi na nakakibo si Jasmine. Nagsimula na din itong umiyak. Halos madurog ang puso ni Gabriel habang pinagmamasdan ng dalaga. Magtiwala tayo sa Diyos. Ibigay mo din sa kanya ang bigat. Maniwala ka, matatapos din ito. Tumango naman si Jasmine saka ito naglakad palayo. Marahil ay para makapagtago na. Si Gabriel naman at Salome ay nagtungo na kagad sa rest house. Diretso silang nagpunta sa tagong kwarto at sinara ang dingding doon. Pumasok lahat ng liwanag sa loob at umalingasaw din ang napakasangsang na amoy. Pero tila hindi natinag si Salome. Baliwala sa kanya ang nakakasulasok na amoy sa paligid. Ganon din ang nagkalat na dumi, buto at inuuod na karne. Malakas na nagsiungol ang malalaking aso. Naghahanap ng dilim na pagtataguan. Para silang nabulabog sa liwanag na nanggagaling sa araw. Tinangkapan ng mga itong sugurin ng dalawa pero inunahan na sila ng buntot pagi ni Salome. Magpahinga na kayo! Hindi kayo dapat nang gagambala ng mga tao! Hetong tanggapin nyo ang hagupit hanggang sa piliin yung magpahinga na lang! Naglupasay na parang bulating inasinan ang mga aso sa lapag. Halos mabingi si Gabriel sa lakas ng angin ng mga ito. Naawa siya na hindi niya mawari. Batid niya kasing biktima lang din ang mga ito ng kabaliwan ni Salud. Nang matapos sa mga aso ay yung lalaki naman sa cage ang hinarap ni Salome. Kinuha niya ito sa loob at inilabas mula sa kulungan. Sunugin mo ang lugar na ito, Gabriel. Kailangan matupok ang lahat ng bagay na nalakaran o nahawakan ni Salud. Gagumutin ko lang itong matanda. Natulala si Gabriel sa narinig. Napakaganda ng rest house na yon. Gawa pa sa matibay na kahoy. Pero paniguradong walang lugar doon ang hindi nahawakan ni Salud. Ang ibig sabihin ay buo niya yung kailangang sunugin. Kumilos ka na bago pa dumating si Salud at mailigtas sa mga alaga niya. Parang doon palang natauhan si Gabriel. Agad niyang kinuha sa storage ang ilang galon ng gas na gamit sa bangka at ibinusyon sa loob ng silid. Patawad, Lola Soledad. Alam kong nauunawaan yung gagawin kong ito. Mabilis na kumalat ang apoy sa buong lugar. Kinuha niya lang ang family portrait na nasa loob at solo picture ng lola niya saka siya tumakbo palabas. Hindi nanghihinayang si Gabriel sa dami ng mawawala. Ang pinanghihinayangan niya ay ang memories na ilang dekada ding binuo ng pamilya nila doon. Sa labas ay nakita niyang inilublob ng ilang beses sa dagat ni Salome ang matandang laki sa dagat. Para yung robot na hindi kikilos kung hindi gagalawin. Hindi naman talaga yun mukhang aswang. Hindi nga mahaba ang pangil. Madumi, mabaho at pinapakain lang talaga ito ng sariwang laman ni Salud. Nariyan na siya. Humanda ka, Gabriel. Baka may alas na hawak yan para pahirapan ka. Magdasal ka tumingin ng proteksyon. O eto, suotin mo ang dala kong habak. Pangontra kulam yan. Pero paano ho kayo? Hindi niya pa naman ako nakikita. Ngayon pa lang, kaya wala siyang magagamit panlaban sa akin. Ganun ho ba? Sige po, salamat tay. Malayo pa ang bangkang sinasakyan ni Salud ay kitang-kita na nila kung paano manlisik ang mga mata nito. Hindi pa man tuluyang nakakarating sa pangpangang bangka ay tumalo na ito sa dagat at tumakbo papunta sa nasusunog na bahay. Pero dahil sobrang init ay hindi na ito nakapasok pa. Anong ginawa niyo? Sino kayo para pakilaban ng mga alaga ko? Tapos na ang kasamaan mo, Salud. Itigil mo na ito! At sino kang matanda ka? Sino ka para makialam sa buhay namin? Hindi! Papayad kayo! Ipinapangako ko magbabayad kayo! Wala na lahat! Tupok na! Kung ano man ang ipinasok mo sa bahay na yan, ina mo na ngayon! Kakaiba ang itsura ni Salud ng mga sandaling yon. Para na talaga itong baliw dahil walang sawa nitong sinasabunutan ng sarili habang umiiyak sa harapan ng nasusunog na bahay.
Asawa ko! Saan niyo dinala ang asawa ko? Palayain mo na siya, Salud. Matagal mo na siyang pinapahirapan. Ibinalik niyo siya sa babae niya, no? Ha? Wala talaga kayong pinagkaiba. Kayong mga lalaki, puro pasarap ang alam niyong gawin. Saka ito nagpalinga-linga habang sumisigaw. Andres! Inuutosan kitang lumapit sa akin! Bilisan mo! May dala akong masarap na karne! Nang mula sa pinagtataguan ni Salome sa matandang lalaki ay lumabas ito at kulang na lang ay patakbong lumapit kay Salud. Tila gutom na gutom habang tumutulo ang laway sa bibig. Halika, sumama ka sa akin. May gagawin tayo. Saka nito hinila ang malinis na matanda at dinala sa likod bahay. Agad na sumunod sina Gabriel at Salome. Sa gulat nila ay nakasunod na din pala si Jasmine sa kanila. Takot pa rin ito at umiiyak. Oh, bakit ka lumabas? Baka mamaya saktan ka ng nanay mo. Di, harapin ko siya. Hayaan mo siya kung yan ang gusto niyang gawin. Paraan niya yan para labanan ang trauma na binigay ng nanay niya sa kanya. Walang nagawa si Gabriel kung hindi ang gabayan na lamang si Jasmine. Pagdating sa likod bahay ay nakita nilang tupok na din ang maliit na kubo doon. Nakaupo na lamang si Salud sa lupa. Tumatawa at kung minsan ay iiyak naman. Tama ako. Una pa lang dapat ay kinatay na kita, Gabriel. At ikaw naman, Jasmine. Akala mo makakalaya ka na? Hindi. Habang buhay mo akong kasama dahil dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat mo. Hindi kita kailanman naging ina. Sumuko ka na, Salud. Isuko mo na sa Diyos lahat ng pagkakamali mo. Harapin mo ang mga kasalanan mo at magbagong buhay ka. Hindi pa huli ang lahat. Tutulungan kita. Gagamutin kita. Pero humisi lang si Salud. Saka nito kinuha ang kamay ng asawa at dinala yon sa dulo ng mataas at mabatong creek. Tama ka. Matandang pakialamero. Magbabagong buhay ako pero isasamo ko tong asawa ko. Sabay kami. Pagkatapos ay bigla na lang itong nagpatihulog sa creek habang yakap ang matandang lalaki. Ni hindi nila narinig na pinigilan man lang ni Jasmine ang mga magulang nito. Sa halip ay nagpupuyos pa din ito sa galit habang nakatanaw sa lugar na pinagbagsakan ng dalawang matanda. Malaya ka na, Jasmine. Hindi ka na niya matatakot at masasaktan. Sana nga, Gabriel. Manhid na ako sa mga ginagawa niya sa akin. Kinabig na lamang ni Gabriel si Jasmine at pinayapa ito. Marasyang napabuntong hininga habang nakatanaw sa walang buhay na katawan na mag-asawa sa ilalim ng creek. Sa gilid nila ay patuloy pa ring natutupok ang malaking rest house. Hindi sila masyadong abot ng init noon dahil papunta sa kabilang side ang hangin. Doon ito natatangay ang init at medyo malayo din naman ang kinaroroonan nila. Isang taon nang nakalipas. Makikita ang ilang kalalakihang abala sa pagtatayo ng maliit na kubo sa isla. Ang isa doon ay pinagawang up and down ng mag-asawang Gabriel at Jasmine. Pinatibag nila ang buong rest house matapos itong matupok at pinalinis. Siniguro na walang naiwang debris ang dating malaking kubo na nakatayo doon. Okay na ba sa iyo yung ganyan, mahal? Sigurado ko na dudumugin tayo ng customer nito sa summer. Hayaan mo, tutulungan naman kita. Tama si Jasmine, pre. Nandito naman kami. Palalaguin natin ang lugar na to at pupunuin ng masasayang alaala. Nangiti na lang si Gabriel. Punong-puno ang puso niya. Masuyo niyang hinagka ng noo ng asawa. Ilang buwan na silang kasal. Matapos magpa-psychotherapy, ay nagpasya silang ituloy ang pamamahala sa isla. Naikwento na din ni Gabriel sa mga kamag-anak nila ang nangyari doon. Nung una ay hindi makapaniwala ang mga ito. Pero nang ipakita nila ang mga ebidensya na nakunan ni Gabriel nang bumalik siya sa isla kasama si Salome, ay wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang maniwala. Tuluyan na ding naka-move on sina Gabriel at Jasmine. Kasama sina Aris at Andy,
hindi man nila makalimutan ang nakakahindik na karanasang yon, ay magsisilbi lamang yung parte ng kanilang alaala na magiging laman ng kwentuhan nila sa mga darating na panahon. Napatunayan nila na marami pang bagay sa mundo ang hindi namumulat sa mata ng mga tao. Mga nilalang na nagtatago sa dilim. Pero higit silang naniniwala na kaya nagtatago ang mga ito dahil alam nila na kailanman ay hindi nila magagawang talunin ang liwanag. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang